20 days na nga pala itong mga itlog na nandito sa ilalim ng tray, kaya nag-hatch na nga sila. Bukas pisa na lahat yan. Sikip na sila. Bukas ng umaga ay ibababa na lahat ni Jayfern ang mga bagong pisang sisiw na yan at isasama na doon sana sa folding. Mas madali silang alagaan kapag sama-sama sa ilang lalagyan, maliliit pa yan, hindi pa yan mag-aawayan. Saan ka pupunta? Nagulat nga ako dito sa isang sisiw na nasa folding at siyap ng siyap. Yun pala, nakawala na siya doon sa folding. May maliliit na siwang ang folding, baka nakalusot doon ang sisiw dahil maliit pa. Ibinalik ko siya sa folding at inusod ko ang sa pinakarton para matakpan yung maliit na siwang. Pinagsama na nga namin dyan sa folding yung incubator hatch at hen hatch ng mga sisiw at tinatakpan lang namin yan ng plastic para hindi sila lamigin. Grabe, ubos niyo na ang patuka. Nakakatuwa itong mga sisiw dahil malalakas silang kumain at malalakas na kahit wala silang kasamang inahin. Ito namang mga nasa scratch pen ay inalpasan na lahat ni Jayfern dahil lagi nang nagpapaluan. Ito namang mga itim ayaw makihalo sa ibang cockerel lalo na kapag kumakain, kaya iyan nilagyan namin ng scratch pen para makakain sila ng ayos. Ang kukulit nitong mga cockerels, kahit pinakawala na sila, lagi pa rin nagpapaluan, kaya lagi naming binabantayan para sawayin. Ito namang mga nasa multi-purpose pen na cockerels, halos hindi sila nagkakalayo ng laki ng mga inalpasan naming cockerels. Gustong-gusto nga nila ang saging, kaya lagi namin silang binibigyan ng saging, pati itong mga alpas na cockerels ay nakikikain na rin. Yan nga malimit ang pinapamerienda namin sa kanila dahil ang saging ay mayaman yan sa potassium. At kapag maiinit na naman ang ulo nila at nagpapaluan, binibigyan lang namin sila ng saging para meron silang pinagkakaabalahan para hindi sila nabuboring dyan sa multi-purpose pen. Nakakatuwa nga itong mga cockerels na inalpasan, meron na agad na turaok sa kanila. Early maturing nga itong mga cockerels na ito dahil mahigit 2 buwan pa lang sila. Dahil nung mahigit 1 buwan pa lang yan, lagi nang nagpapaluan sa multi-purpose pen, kaya pinakawalan na lang siya ni Jayfern. May mga alpas ding inahin dito sa likod kasama ng mga cockerels, kaya kapag nagpapatuka kami, madaming patukaan ang nilalagyan namin ng feeds na hiwa-hiwalay para hindi sila mag-agawan sa patuka. Tinutusi kasi nitong mga inahin ang mga cockerels, kaya kailangang madaming patukaan para makatuka sila ng ayos na hindi tinutusik. Inuuna ko laging patukain ang mga alpas dahil kapag hindi ko pinatuka yan, susunod ng susunod sa akin, baka maapakan ko. Pagkatapos, ito namang mga cockerels na nasa loob ng multi-purpose pen ang pinapatuka ko, kasunod na ang mga stag at mga broodcock. Maagang umalis si Jayfern kaya binibili niya sa akin patukain itong mga manok na nandito sa likod bahay namin. Nakakatuwa itong cockerel na anak ng black broodhen at bulik. Bulik na nga ang kulay niya at yan lumalaki na siya. At kapag busog na nga yung mga sisiw, tahimik na dito sa likod namin. Mag-iingay na ulit yan kapag nagutom na naman bandang tanghali. Ganyan nga ang itsura ng mga manok kapag gutom na at papatukain ko na. Sumasalubong na agad sa akin lahat ang mga yan, kaya dahan-dahan na ako sa paglalakad, baka maapakan ko. Madaming ang patukaan ang nakalagay lang dyan sa gitna at isa-isa kong nilalagyan ng patuka para hiwa-hiwalay sila kapag kumain. Para hindi rin sila ginugulo ng mga inahin kapag tumuka na rin ang mga ito. Medyo umambo nung araw na yan, kaya nilagay ko ang mga patukaan nila sa ilalim ng kubo. Sumama ako kay Jayfern nung nagdala siya ng patoka sa farm at dinala din niya yung lalagyan ng manok dahil may iuuwi siyang stag sa bahay. Sobrang init nga dito sa amin ngayon kaya tuyot na ang mga damo. Medyo matagal na rin kasing hindi umuulan dito, lagi na lang mainit kaya natutuyot na ang mga damo. March pa ang start ng summer dito kaya sa susunod na mga buwan
ay baka kulay brown na lahat ng damo. Dito naman sa range area, 2 baby stag na lang ang nakaalpas dito. Ito yung mga pinakahuling napisa nung nakaraang breeding season. Mga brood hen na pinapaitlog namin ang mga kasama nilang nakaalpas dito. Ito namang SBR, alpas na ulit siya dyan at nangingitlog na. Mabilis kang dumami ang mga sisiw kapag ganyang pagkapisa ng mga itlog ay hinihiwalay na agad sa inahin. After 1 week, nangingitlog na ulit sila. Kapag sinama kasi ang mga sisiw sa kanila, 1 buwan mahigit bago ulit yan mangitlog. Yung puga dito sa may haligi, ang dami na palang itlog pero hindi pa rin nalimlim yung inahin. Dadali na lang namin pa uwi itong mga itlog na ito dahil baka mamaya masira pa ang mga similya, sayang lang. Ito namang black brood hen ay nandito sa kabilang haligi at nalimlim na pala. Hindi namin alam kung ilang itlog ang nililimliman yan. Nakakadami nga kami ng papisa kapag ganyang hinihiwalay agad namin ang mga sisiw sa mga inahin. Ito namang mga itlog dito sa isang pugad, pinatingnan ko kay Richard dahil madumi ang kanilang itlog. Baka nabasagan na naman ang itlog dyan, kaya pinalinis ko kay Richard at para hindi hanipin. Dito naman sa loob ng kubo ay nakakulong yung ibang mga inahin. Magkaibang bloodline kasi yan, kaya yung iba kinukulong at yung iba naman alpas para hindi maghalo-halo ang mga itlog nila. May kasama din silang broodcock dyan. 2 ang broodcock niyan. Pinagpapalitan silang 2 para laging may similya ang mga itlog ng inahin. Ito naman yung aming Leaper Maclean Hatch broodcock. Siya naman ang nambababa sa lahat ng mga inahin na nasa labas ng kubo. Matapang itong broodcock na to, kapag nilalapitan siya ay namamalo, kaya hindi ako dyan lumalapit. Ito naman yung 2 huling papisa nga namin nung nakaraang breeding season. Silang 2 na lang ang alpas dito. At yan, hindi naman sila nag-aawayan kaya hinahayaan na lang nakaalpas dyan. Konti pa lang ang bunga ng kalamansi namin ngayon, nanguhanga lang ako nang ipapadala sa aking hipag. Pagkatapos niyan ay umuwi na kami, bitbit na ni Jayfern yung 2 stag. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!